unang-una gusto namin ipakilala yung mga artist ng Bulacan. Then, para makilala din naman yung Bulacan sa tattoo scene. Tapos, pangalawa po, yung mga may beneficiary kasi kami dalawa, which is tattoo community, tsaka isa yung si Paolo, yung nangangailangan ng bone marrow transplant. So, para makatulong din. So, masasabi niyo bang successful yung event so far? Actually, overwhelmed kami. Hindi namin akalain na gantong karaming tao yung darating sa weather pa kasi. Tapos marami pa kasing kasabay na event. So, expected namin mahahati ang tao pero papasalamat kami sa lahat. Ang dami dumating from may taga Ilocos, taga Baguio, taga Cabanatuan. Talagang nag-exert sila ng time and effort para lang makarating dito. Mr. Mike Sambahon, he's one of the judges also and we'll be asking him how he's going to judge the works. So sir, paano niyo po i-judge yung mga works na mga pumapasok dito? Yung mga entry ngayon, ginajudge namin sila, siyempre, originality. Kung yung design concept nila, mas maganda kung wala silang kinopyahan. Originality, tsaka detail ng design, yung shading, tamang shading, pati pagkukulay. Ano masasabi niyo sa event na to, sir? Ito, maganda yung event, successful. Kasi halos 100 plus yung participant. Kaya congratulations sa In Control. We're here with Tatay Nero. He's one of the judges. So Tatay, paano niyo po i-judge yung mga works po? Una, yung kailangan masilip yung quality ink application sa ilalim ng balat na hindi kukupas pagdating ng araw. Tapos yung quality ng color, kung gaano kalalim ang understanding ng artist sa color principle niya, color contrast, lalo na Pinoy tayo, brown skin karamihan. So, mahirap hanapan ng malakas na contrasting effect sa brown skin tone. So, in a distance, wala eh. Mahina yung contrast. Lalong namamatay yung subject. Kailangan yan, nakakreate yung artist ng malakas na contrasting effect, mga selected na color doon sa brown skin. Tapos, yung projection, yung balance of the design, subject, originality, ganoon. Tayo, diba nag-seminar po kayo dito kanina? Ano pong mga pinag-usapan ninyo dun sa seminar ninyo? Sa seminar ko, yung essence and spirit ng pointillism. Okay. Yung differentiation ng rotary sa magnetic, history ng tattoo. Dami kong diniscuss, so far, masaya sila. Marami silang natutunan na bago. Nakikita ko yung mga baguhang tattoo artists. So sobrang passion nila sa tattoo art, sobrang study nila, nagmamanifest sa mga works nila. Ang gaganda, ang gagaling talaga. Ang bilis ng upliftment, ang bilis ng development ng tattoo art nila. Here, Joey Box, another judge in this event. So, Sir Joey, paano po kayo mag-judge ng mga works? Ano yung criteria for judging? Generally, yung pagkaka-render ng tattoo, starting from the outline, mga special na mga rendition nila, yung the way they apply the ink. Tapos, syempre, yung mga pre-made, yung magaling na, titingnan natin kung okay yung after na healed na siya. Yung general appearance ng tattoo when it's healed, tsaka yung sariling style. Yun, importante yun. So we're here with Johnny Lau. He's one of the judges also in this event in Ink Control. So, sir, paano niyo po i-judge yung mga works? Ano yung criteria niyo for judging? Well, actually sa ngayon wala kaming criteria ang hinahanap. Pero based on our personal opinions, each judges,
binibase namin dun sa lines nila, sa shading. Well, actually, total execution ng composition nila, no? Let's say, color, ganun. So ano masasabi niyo sir dun sa mga tribal na works? Paano niyo po masasabi kung maganda yung isang tribal na work? Well, based dun sa mga works kanina, ayun, actually, tinanong ako ni Tatay Nero kung mako-consider ko ba yun as tribal. Kasi parang bungo lang siya So, sabi ko, yes, I still consider it as tribal kasi gumamit yung artist ng mga certain elements or patterns na which is tribal, no? Na para mabuo yung buong composition niya into something different. So, sa tingin ko, ano to it's, I can consider it as neo-tribal. Ganon. Una, kasi inimbitahan kami dito, wala naman silang hinain na criteria, so walang 30%, 25%. So naisip ko, personal judgment na lang, no? Una, palapit pa lang yung model, ito ba'y may bulaga factor o wala? Let's say for example, medium colored category, no? Supposed to be a medium colored category. Malayo pa lang, kita mo na kagad na, uy, colored, parang ganon. So pag halimbawa black and gray, malayo pa lang, uy, mukhang maganda to Parang ganon yung dating. So paglapit, judge mo na, una sa lahat, para sa akin, yung technical aspects, no? Kung paano niya itinusok yung technique niya, kung anong technique yung mga ginamit niya. Siguro, nandoon yung nag-wonder ako kung anong karayom ang ginamit niya rito o ano. Tapos, plain and simple, wala masyadong bugbog. As much as possible, yung wala talagang bugbog ang balat. Sir Ricky Santana, one of the most respected tattoo artists. So sir, bakit nyo sinusuportahan tong event na to? Unang-una, para makita natin yung kung gaano nakarami yung nagiging tattoo artist. At para, ito kasi mga pagkakataon na para mabigyan natin sila ng kung ano yung mission at vision natin sa bilang presidente sa industriya ng mga mananato. Gusto natin sanang ma-educate sila kasi dumadami na yung populasyon ng tattoo at dumadami na rin yung mga nagkakatattoo at baka dito dumami na rin yung walang trabaho. Baka bumagsak lang yung industriya ng tattoo pati na rin yung ekonomiya ng Pilipinas. Successful event kasi pinakamadaling pasukin na pagkakitaan kasi ngayon yung tattoo Kaya kung mapapansin mo, kahit saan ka pumunta, kahit saan lugar, puro may mga nagtatattoo. So ang kailangan na lang natin, turuan natin sila kung paano na ang tamang edukasyon sa tamang kalinisan ng paggamit ng mga tattoo. So meron po ba kayong natitipuhan na design dito sa mga nandito? Ay, mga contestant. Kakarating ko lang kasi. So, mas more on mas more on sa hygiene. Kasi sa trabaho, halos lahat naman magagaling naman sila. Madali na matuto ang mga Pilipino ngayon kasi andyan dyan yung mga supplies, lahat andyan dyan At dito, sama-sama po kami lahat para magturuan, magtulungan po. Thank you po sir, thank you. Hey, si Sir Dice Ceballos, bakit po kayo sumali dito sa event na to? Para ma-meet din yung ibang artist na sa Facebook mo lang nakikita, tapos yung mga gawa nila nakikita mo lang sa Facebook. So, kaya ako sumali para ma-meet ko sila. So, ano yung category na sinalihan mo? Bro, black and gray. Tapos, ano siya, portrait photography. So, Dras, anong masasabi mo tungkol sa event na to? Napakaganda ng event na to bukod sa venue. Ang daming sumali. May
Sa Pro Division, may 30, tapos sa non-pro, madami, mga 80 plus. So, napakagandang competition ito. So bakit ito yung competition na sinalihan mo, tsaka bakit ka sumali? Mas maganda kasi kung mas maraming kasali kasi nakaka-pressure din. At the same time, nakaka-challenge kung ano yung kaya mong ibigay. Mapapakita mo sa mga kapwa mo artist. At the same time, mahaging ka ng marami pang friends. Diba? Yun. Kinakabahan ka na ba or na-excite ka? Na-excite ako kasi ang dami magagaling. Hindi talaga namin alam kung sino mananalo eh. Saka, alam mo yun, mahusay lahat. So, ang kasama ka naman po ngayon is the sister of the beneficiary. Her name is Mitch. Hi po. We'd like to thank po this event in control, Miss Wendy B and Mr. Condeman for the support po for my brother's bone marrow transplant fundraising. And we're lucky po kasi isa kami dun sa mga beneficiaries nila and may God bless them more. Maraming salamat po and God bless you more. Yun lang po. Thank you. Nagpapasalamat po kami sa mga artists, sa mga models na kahit umulan pinuntahan kami. Thank you po sa mga sponsors. Sa susunod po, lalakayan na namin yung aming venue para ma-accommodate namin kayo lahat. Salamat po ulit.